Pumalo na sa higit 10,000 individual ang nasawi sa nagpapatuloy na bakbakan ng Israel at ng Hamas. Muli namang nagbukas ang Rafah crossing para sa limited evacuation ng ilang mga sugatan at mga dayuhan. May ulat si Joyce Salamatin. Muling binuksan ang Rafah border para sa limitadong paglikas ng mga banyaga at sugatang Palestino mula sa Gaza. Dose-dose ng foreign passport holders at ilang sugatang individual ang nakatawid sa Rafah crossing patungong Egypt. Matatandaang nahinto ang evacuation noong Sabado nang patamaan ng Israel ang isang ambulansya sa Gaza dahil sa paniniwalang mga miyembro ng Hamas militants ang lula nito. Sa muling pagbubukas ng naturang crossing, agad na ipinasok sa Gaza ang mga ambulansya para masundo ang mga sugatang individual patungong Egypt. Muli namang iginiit ng United Nations agency leaders na kailangan ng matigil ang gyera. Nasa mahigit 10,000 na kasi ang mga nasawi sa nagpapatuloy na kaguluhan. Sa bilang na ito, mahigit 4,000 ang mga kabataan. Kaya naman si UN Secretary General Antonio Guterres tinawag ang Gaza City na graveyard for children. Ang Israel naman, sinabing na-isolate o naihiwalay na nila ang Gaza City mula sa kabuuan ng Strip. Hindi tinantana ng Israel ang pag-atake sa lugar mula sa himpapawid, kalupaan at karagatan. Batay sa ilang ulat, ito na ang pinakamatinding pag-atake ng Israel mula nang sumiklab ang gulo noong Oktubre 7. Samantala, nag-usap naman sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Joe Biden hinggil sa posibleng pagpapatupad ng tactical pauses. Ito'y upang tuluyang bigyan daan ang humanitarian aid at posibleng pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas. Pagtitiyak ng Estados Unidos, patuloy nilang isusulong ang pagpapatupad ng temporary at localized pauses sa gitna ng labanan. Bago ito, supresang bumisita sa Iraq si US Secretary of State Antony Blinken kung saan mahigit 1 oras din niyang nakausap si Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani. Matapos iyon ay nagtungo rin siya sa Turkey at nakapulong si Turkish Foreign Minister Hakan Fidan. Ito'y sa gitna ng pangamba na mas lumawak pa sa rehiyon ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Joyce Salamatin para sa Bayan.